Kaya kung gusto niyo ng kapayapaan, alisin ang lahat ng takot, alisin ang lahat ng pagdududa, subukan mong magtiwala. Sa gitna po ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ngayon po ay ginugunita natin ang dalawa, si San Felipe at Santiago. Si Saint Philip o si Saint Andrew. Hindi ko alam ano yung rason bakit sila pinagsama, pero ang sigurado ko, silang dalawa ay nagpunyagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yamang si San Felipe ay hindi nagtagal sa kanyang pangangaral, sapagkat siya ang unang tumanggap ng korona ng martyrdom. At si Santiago ay nagawa pa niyang mangaral hanggang Spanya, sa Europa. At tayo nga po, yung mga descendants, kumbaga, ng pananampalatayang tinanggap ng ating mga ninuno, na tinanggap din nila kay Santiago sa Compostela, sa Espanya. At ngayon nakakatuwa pong ikwento sa araw na ito, nakapistahan po ng dalawang apostol na nag-alay na kanilang buhay. Ngayong araw na to ay sa tumuhong sa Basilan, sa Diocese of Basilan. Yun nga po yung aking kababayan na si Father Ruel Gallardo, na pinatay ng mga Abu Sayyaf, binaril sa ulo, tinanggalan ng kuko, tinanggalan ng kuko sa talampak, sa paa, tinanggal yung talampakan niya, saka siya pinatakbo. Habang po siya ay nakakulong sa butas, ay wala siyang daladalang rosaryo, pero ang rosary niya po yung mga bato. Iniipon niya po yun isa-isa, at yun po yung dinadasal niyang rosaryo. At siya po ay pinilit na makipagtalik sa kasama niyang gurong babae, ay hindi po niya pinayagan. At pinapasuot po siya ng suot ng isang Muslim, at hindi po niya ito isinuot, kaya po siya sinuntok sa mata. At namaga yung kanyang mata, but eventually ay basically hindi naman po dapat siya talaga kasama. Yung isang kaibigan ko dapat yung makukuha ng Abu Sayyaf. It so happen na yung kaibigan ko ay nasa Zamboanga at that time. Kaya wala siya doon, at yung aking kababayan ang nakita doon sa school, magsasara lang sana siya ng pinto o ng gate ng school, siya po ay kinuha 10 ng mga teachers. At eventually, to make the story short, ay tayo po'y magdasal na sana kilalanin ng simbahan ang pag-aalay ng buhay ni Father Ruel Gallardo. Natatandaan ko pa, dahil sa inspirasyon na yan ni Father Ruel, ay ako po ay nagpunta ng Basilan at nagstay ako doon. Gusto ko sana pong puntahan yung lugar kung saan po siya pinatay, at hindi po ako mapalad na nakarating doon, sapagkat that time pinasabog po yung cathedral ng Santa Isabel. At nakakatuwa nga po yun, tinanggal ko po yung lahat ng mga identity ko na ako po ay pare, sapagkat yun po yung instruction para makapasok doon sa loob. Pagdating ko po doon, hindi po ako nagtatagalog. Sinabihan ako, huwag kang magtatagalog, magbisaya ka lang. So ako po yung nagsasalita ng Bisaya. At habang pinipicturan ko po yung simbahan, kasi nga po pinasabog, ako po ay hinila ng 2 sundalo at tinanong bakit ako nagpipicture. Eventually nagpakilala ako sa kanila na pari ako, at okay naman. At nagstay ako doon. At that time merong pinatay, at talaga pong natakot po ako. Tinext ko po yung ate ko noon,
Sabi ko, nandito ako sa Basilan. At sabi ko, kung hindi na ako makauwi na buhay, sabi ko noon, ay bahala na kayo, iuwi nyo yung bangkay ko sa Zambales. But eventually, hindi naman nangyari yun at mahal tayo ng Diyos. At tinext ko rin yung mga kasama ko sa seminaryo that I'm here in Basilan. Sabi ko, trying to make our congregation known here. So eventually, to make the story short, talagang ang lakas ng loob ni Father Gallardo. At talagang nag-inspire po sa akin yun to continue. Ano yung, kumbaga, natatandaan ko po kasi yan Bata pa po ako noon. That was 21 years ago. At 21 years na po ako na nasa congregation ko this year. At natatandaan ko yun bago ko pumasok ng seminaryo, ako muna ay nag-attend ng kanyang funeral mass. At 1 week later, ako na po ay pumasok ng seminaryo. Kaya yun po yung alaala na meron ako kay Father Gallardo. But eventually, nais pong bigyang pagnilayan ngayong araw na ito, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ako ang daan. Sometimes, sa gitna po ng ating paghahanap ng karunungan, sa gitna po ng paghahanap natin ng kasagutan, tila wala tayong makitang daan. Lalong-lalo na pag ang daan na tatahakin natin ay daan ng kahibangan, daan ng pagmamataas, daan na kung saan sinasabi nating lingkod tayo ng Panginoon, pero tayo'y mayabang. Hindi natin matatagpuan ang daan ng kapakumbabaan kung ang daan ng kayabangan, pagmamataas, ang tatahakin natin. Magkunwari ka mang mabait, lalabas pa rin yung tunay mong kulay. Sapagkat hindi mo tinatahak yung landas na nais iparating ng Panginoon, na ang sabi niya, ako ang daan. At alam mo din natin, sa paghahanap natin ng katotohanan, kung gusto nating maintindihan ang rason ng ating paririto, ang ating misyon, hindi mo siya matatagpuan sa pagtahak mo sa landas ng pagmamataas. Sapagkat ang katotohanan, yung sinusundan natin, ay mapagpakumbaba. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos upang hindi pumantay sa Diyos at upang maging tulad natin. Isang hakbang na ginawa ng Diyos upang maipakita na gayon na lamang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. At pangatlo, ang sinabi niya na ako ang buhay. It pertains to our being. Kamusta tayo? Ilang taon na tayong Katoliko? Ilang taon na tayo nagsisimba? Ilang taon na tayo nagdarasal? Ilang taon na tayong naglilingkod sa simbahan? Kamusta yung pamumuhay natin? Kamusta yung ating paglilingkod? Ano yung tunay na hangarin natin ang ating paglilingkod? What's the purpose of attending Mass? What's the purpose of serving during the Mass? Kung ikaw, ang yabang-yabang mo pagkatapos ng banal na misa, nakakalimutan mo na yung pinagsisilbihan mo sa loob ng banal na misa ay mapagpakumbaba. Yung sinusundan mo, pinaglilingkuran mo sa loob ng banal na misa ay hinubad ng pagka-Diyos. Walang saysayang lahat ng ginagawa mo. Pagbubuhos mo ng oras kung hindi mo magawang magpakumbaba at umamin sa pagkakasala. Kaya nga't sabi ng Panginoon, napakagandang tanong, di yata't hindi mo pa ko kilala? Pag hindi natin matahak yung landas ng kapakumbabaan, yung landas ng katotohanan na yung Diyos na sinundan natin ay mapagpakumbaba, hindi mo nga kilala ang Diyos.
Dinudyos mo yung sarili mo. Kahit pa magkunwari ka, kahit na anong gawin mo, magtagal ka sa simbahan, sa pagdarasal mo, kung yung puso mo binalot ng pagmamataas, walang saysay ang lahat ng ito. Sapagkat ang Diyos na buhay, na muling binuhay ng Diyos, ay mapagpakumbaba at ibinaba yung kanyang sarili. At ikaw naman, dahil sa pag-aakala mong okay ka, dahil meron ka, dahil nagkaroon ka, nakalimutan mo na yung pinaglilingkuran mo pala'y hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pero ikaw, marami sa atin ang ayaw hubarin ang pagmamataas at nagsasabing sila'y maglilingkod sa Panginoon, ngunit ang puso nila'y hindi makapagpatawad at napakamapagmataas. Nakalulungkot isipin, sabi nga ni Jesus, hindi mo pa nga ako kilala, kaya hindi ka masaya. Anumang halakhak na iyong ipinaririnig sa iyong paligid, sa dulo nito'y merong lungkot, sapagkat yung puso mo ay binalot na ng paglimot sa lalong dating mahalaga, ang landas ng kapakumbabaan. Kaya't matularan nawa natin si Santiago, si San Felipe. Maganda rin eh. Lord, ipakita mo sa amin. At ang hamon sa kanya ng Panginoon na pagpapakita ng Diyos, kung nakita mo ako, nakita mo ang Ama. At anong sabi ni Jesus? Paano natin siya makikita? Pag ginawa mo ang tama at mabuti sa pinakamaliliit na kapatid niya, ay ginagawa mo sa kanya. Ang sino man na nagbibigay ng isang basong tubig sa taong nauuhaw, ay hindi kakalimutan ng Diyos. Hindi kakalimutan ng Diyos ang mabuting gawang ito. Kaya't magsikap nawa tayo mga kapatid na maging daan ng kapayapaan. Tahakin natin ang landas ng kapakumbabaan at tanggapin ang katotohanan na yung sinusundan mo ay mapagpakumbaba. At ang buhay niya ay patungkol sa pag-aalay ng sarili at hindi pagmamataas. By the way, si Father Gallardo ay tinawag po nilang martyr of faith and martyr of peace. Sa mga naghahanap ng kapayapaan, sa mga naghahanap ng kapanatagan, sa naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay, balikan natin yung mga alagad. Nung sila'y takot na takot, baka sila'y isunod ng Panginoon, isunod ng mga Hudyo, na ipako sa krus. Sa gitna ng kanilang takot, nagsama-sama. Tama nga yung sabi nila sa Ingles, birds of the same feather flocks together. Magkakasama sila. Dala ng kanilang takot. Ngunit sa gitna ng takot na yan, sinabi ni Jesus, peace be with you. Di ba yung sinasabi natin sa misa? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng peace be with you? That is the shortest East Mediterranean prayer. Shalom. Nang ibig sabihin ay nagdarasal yung nagsasabi sa iyo ng peace be with you. At ang ibig sabihin ng dasal na yun, may God save you from trouble. You are not just saying peace. You are not just saying peace be with you. You are praying for that person, a specific person. That's why when you say peace be with you, say it with dignity. At dapat nasa prayerful mood ka. Nasa prayerful mood ka. When you say peace be with you, you must really mean it. Because you are praying for that person in front of you, beside you.
Who is with you? When you say, peace be with you, it means, may God save that person in trouble. Kaya yung mga ikaw nalulungkot, yung iba pag sa loob ng misa, sinasabi nila, pag sinabi ng pare, magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa, sabi nila, inaalis natin yung dignidad ng panalangin na yun. Shortest, yet most meaningful prayer. Kaya nga't si Father Gallardo, he is able to find peace in himself. That's why he is able to offer his life. Kaya kung gusto niyo ng kapayapaan, alisin ang lahat ng takot, alisin ang lahat ng pagdududa, subukan mong magtiwala. Sabi nga po nila, #WTL. Way, because Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life. Pag sa Kanya mo natagpuan, at pagtakang kapayapaang yon, ay hindi mo makikita kung saan-saan, nasa mga taong hinahangaran mo ng pagpapatawad at pagmamahal. Ialay natin ito. WTL. Kapayapaan, katotohanan, ang daan patungo sa pagtagpo ng katotohanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.